Welcome back sa Tito Manny TV. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ngayon yung pong isang video ko na ginawa ko para po doon sa isang YouTube channel ko, yung Usapang Tito Manny. Ito po ay tungkol dun sa mga nakikita kong sinasabi, ginagawa ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid. Well, hindi ko po alam kung ako lang ang nakakapansin ito, pero parang imbis na yung kanyang kapatid ang kanyang suportahan, yung pong mga Duterte. Doon po ang kanyang loyalty. Yun po ang nakikita ko. Nakita niyo naman siguro, kahit na minura-mura na at pinagbintang ang adik ni former President Rodrigo Duterte ang kanyang kapatid, at itong si Mayor Baste, pinagre-resign pa si President Bongbong Marcos, wala po siyang imik. Hindi po niya tinanong si ex-president kung bakit yun ang mga nasabi niya, ni hindi niya kinastigo, sa harap ni Amy Marcos. Pinakawalan ni ex-president yung kanyang mga akusasyon, kanyang paninira at yung kanyang pagmumura. Matapos naman magsalita ni Baste Duterte, lumapit kay Amy at nagsorry, pero imbis na ipagtanggol si President Bongbong Marcos kay Baste, mas kinampihan pa niya si Baste. So gusto ko pong i-share sa inyo yung video at kayo na po ang humusga kung may punto ba ako, kung tama ba yung aking mga napapansin na mas pabor si Senator Amy sa mga Duterte. Let's all watch this. Gusto ko lang pong magbigay ng aking reaksyon dito sa mga ginagawa ni Amy Marcos, lalo na doon sa mga sinasabi niya tungkol sa kanyang kapatid. Ay oo nga pala, bati na po si Senator Amy Marcos sa si Mayor Baste Duterte. Sabi nga po dito sa balita sa Radyo Inquirer, Senator Amy Marcos tikom na kay Mayor Baste Duterte. Sinabi ni Senator Amy Marcos na agad na naplantsa ang naging issue ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa kanya. Sabi ni Amy Marcos, nagkausap na kami, okay na. Naku, hindi na ako basta-basta magkukwento at sa kaguluhan ngayon ay napakadaling baliin at bigyan ng maling kahulugan. Hinala niya ay may gusto na mag-away sila ng anak ni dating Pangulong Duterte. Wow naman, Senator Amy! Bakit parang takot na takot ka sa mga Duterte? Parang you don't want to fall out of grace with the Dutertes. Sabi po rito sa balita, naplantsa agad ang naging issue ni Baste kay Senator Amy. Kasi nagkausap na kayo. Teka muna, kayo ba ni President Bongbong Marcos nagkausap na? Sa dami ng mga naninira kay President Bongbong Marcos, kasama na ang mag-amang Duterte, kasama ka na rin. Yes, dahil sa mga nababasa namin na sinasabi mo against sa kapatid mo, isa ka na sa naninira kay Bongbong Marcos. Well, ito naman po ay sariling opinion ko lang. Sa nakikita ko, nababasa ko at naririnig ko kay Senator Amy, parang mas Duterte pa siya kaysa Marcos. Di real talk ka na nga ni Baste Duterte. Pero anong ginawa mo? Nakipag-usap ka agad at naplantsa agad ang inyong gusot. Pero yung gusot na ginagawa mo sa kapatid mo, pinaplantsa mo ba? Well, sana siguro. Kasi hindi naman namin alam kung ano nangyayari sa inyo dyan sa palasyo o sa inyong magkakapatid. Pero pag sa Duterte, todo tanggol ka. Pero sa kapatid mo, imbis na ipagtanggol mo sa dami ng naninira sa kanya, dumadagdag ka pa. May narinig ba kaming pinagtanggol mo si PBBM sa mga tirada sa kanya ni former president? Wala. Pero nung nagsalita si Baste Duterte na mag-resign yung kapatid mo, ano ang sinabi mo? Anong feeling niyo no, nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko na nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Ano yung ipinag-sorry ni Mayor Baste? Ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Sabi niya, sorry gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya saka yung ate. Patawa-tawa ka pa na kesyo naiintindihan mo kung anong nararamdaman ni Baste kasi ikukulong yung tatay niya saka yung kapatid niya.
Paulit-ulit yung ICC issue na yan kahit na ilang ulit nang sinabi ni President Bongbong na hindi siya pabor dyan. Mas nakikinig kayo sa mga chismis sa labas tulad ng sinabi ni former Senator Trillanes. Mas paniniwalaan nyo sila kaysa sa sinasabi ng kapatid mo. Nakakasakit po kasi ng damdamin na ito mismong kapatid ni President Bongbong Marcos ay walang tiwala kay President Bongbong. Tinira-tirada na ni former President ang kapatid mo. Pinagre-resign ni Mayor Baste ang kapatid mo. Pero sila pa rin ang kinampihan mo. Tapos hinala mo, merong gustong mag-away kayo ng anak ng dating Pangulo. Eh yung ginagawa mo sa kapatid mo, hindi naman pwedeng sabihin na may gustong mag-away kayo ni President Bongbong kasi nanggagaling mismo sa salita mo na parang inaaway mo si President Bongbong. So dahil sa nagkabati na kayo, sabi mo, hindi mo na lamang ibabahagi pa ang detalye ng pagkakaayos ninyo ni Mayor Baste. Kahit nang masakit ang sinabi ni Baste sa'yo. Sabi po ni Baste Duterte nung siya ay nagsorry kay Senator Amy, humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Dagdag pa ni Baste, ihinto mo na ang paggamit sa akin sa mga jamming mo. Pinagbigyan na kita nung una pero maingay ka pa din. Ano naman to? Hindi ba parang sinampal ka sa mga sinabi ni Baste Duterte? And yet, nag-usap agad kayo at pinlansya ninyo. Bakit yun sa kapatid mo? Hindi mo gawin yan. Kapatid mo si President Bongbong Marcos. Meron kang access kay President Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo pag-usapan yung mga issue na para sa'yo, dapat ginagawa ni Bongbong Marcos? Meron akong nabasang isang post galing daw kay Amy Marcos. I will stand by what is right. I think that I was taught well by my father. First, there is God. Then, there is country. And then, there is your family. So that order will have to be upheld. Ganyan talaga Yung mali, mali. Yung tama, tama. Teka muna, ano ba ang mga mali ni President Bongbong Marcos? At ano ba yung mga tamang sinasabi mo, Senator Amy? Alam mo, ang nakikita ko kasi, parang ang tingin mo sa sarili mo, mas magaling ka kay President Bongbong Marcos. Yan po ang nakikita namin. Sana hindi naman. Sana iba yung ibig mong sabihin. Pero yan po ang dating sa amin. Na akala mo ikaw ang may solusyon sa lahat ng problema ng bansa, na ang ginagawa ng kapatid mo ay mali. Kaya ang mali, mali. Ang tama, tama. Ang ginagawa ni President Bongbong mali. Pero yung sa'yo, tama. Ganun ba ang ibig sabihin? Kasi yun ang dating sa akin ng sinabi mong ito. Ano ang mga mali ni President Bongbong Marcos? Sabi pa sa isang post na galing daw kay Senator Amy, indeed, I am the President's sister. I am also a senator who is bound in duty to protect and defend the Constitution and the Republic. I am also a mother, so like you, we have a stake in the future through our children. And let us not forget, I am the daughter of Ferdinand Edralin Marcos. I am his firstborn, and I will never, never allow the Marcos administration to be used to once again besmirch his name and ruin his legacy. Okay, ikaw ang panganay ni Apo Lakay. Pero hindi lang ikaw ang anak ni Apo Lakay. Hindi porke ikaw ang pinakamatanda, alam mo na lahat na mas marunong ka na kay President Bongbong Marcos. Di sana po, hindi na lang si Bongbong Marcos ang pinatakbo mo. Sana kayo na lang ni Sara Duterte ang nagtandem noong 2022. So ang sabi tuloy ng iba, ginamit mo si Bongbong. Siya ang pinatakbo mo. Ngayong presidente na si Bongbong, sisira-siraan nyo. Alam nyo ako, in actuality, hindi ako maniniwala na sisirain ni Senator Amy si Bongbong Marcos. Kaya lang sa mga nakikita po natin at sa mga naririnig natin na nanggagaling sa bibig mismo ni Senator Amy, ano po ang iisipin natin? Kung para kay Senator Amy, alam niya lahat ng tama at ang mali ay mali. Pakiisa-isa nga po kung ano ang mali ni President Bongbong Marcos. Meron ka pang sinabi sa isang statement mo na para kayong nabudol. Ito po yun. Laking bagay ng 31 million votes, di ba? Ang tao, parang nabudol
Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport? Akala natin dun sa infrastructure? Kasi yun ang may tatak Marcos di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Kaya nahihilo yung tao. At minsan tinatanong sa akin Ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Ang daming nagsasabi na nga dyan na nabudol daw sila, na alam mong naninira lang. Tapos ikaw pa manggagatong na nabudol ang 31 million? Nasaan yung pagtatanggol? Dahil ikaw ang kapatid. Ang daming senador dyan, pero ikaw pa ang mas maingay. Ikaw pa ang nangunguna na parang pinalalabas mo na yung kapatid mo ay mali, na nabudol ni Bongbong Marcos ang 31 million. Pero kumpara sa iyo, Senator Amy, at sa mga kakampi mo, nabudol kayo ni President Bongbong Marcos, sa amin po hindi. At paninindigan po namin ang aming suporta kay President Bongbong Marcos. Si President Apo Lakay po, ilang taon namuno sa Pilipinas. Si Bongbong Marcos, magdadalawang taon pa lang. So, maraming achievements si Apo Lakay. Bigyan mo ba naman kasi ng ganong katagal na panunungkulan Tapos hahanapin nyo kay President Bongbong Marcos, sinasabi mo pa na inuuna yung Chacha. Totoo ba na mula nung naupo si President Bongbong Marcos, wala pa siyang nagawa at inuna niya tong Chacha? Parang hindi naman kapanipaniwala yun. Siya nga ang naupong DA Secretary. Tapos inaayos yung transport system. Ano ang gusto nyo? Isang pitik ni President Bongbong masusolusyonan agad? O baka ang gusto ninyo dapat pa isa-isa? President Bongbong, unahin mo po itong problemang ito. Hintayin po natin na masolusyonan itong problemang to bago tayo pumunta sa pangalawang problema. Aba, kung ganun po ang gagawin natin, aabutin tayo ng siyam-siyam. Hindi kakasya yung 6 na taon ni President Bongbong Marcos. Pero ang pinalalabas nyo, inuuna pa ngayon yung Chacha. Pero teka muna, Senator Amy, bakit nung panahon ni former President Duterte na isinusulong nila yung Chacha, ngayon, porque ayaw ni former President sa Chacha, tinitira mo yung kapatid mo tungkol sa Chacha? Bakit uunahin yung Chacha? Bakit nung panahon ni former President, gusto rin naman niya mag-Chacha? Hindi ba sinabi pa ni former President, the time is now. Yun yung panahon niya. Palitan na yung Constitution. Hindi nga lang nag-materialize. Bakit ganyan kay President Bongbong? Kontrang-kontra kayo. So anong tingin nyo doon? Double standard nga ba? Hindi namin maubos maisip talaga kung bakit mas kampi ka sa mga Duterte kaysa dito sa kapatid mo na mas kailangan ng suporta. Sasabihin mo, senadora ka, ang iyong trabaho ay para sa bansa, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Yun na nga. So paki-enumerate po yung mga mali ng ating presidente. Totoo ba yung sinasabi mong mas inuuna pa ang Chacha kaysa dun sa ibang problema? Ano yung mga nagawa ni President Bongbong? Yung first year niya sa kanyang tungkulin. Ito nga sa sinabi ni Baste sa'yo Kung ako yun, para akong sinampal sa mukha na sinabi ni Baste na huwag siyang isama sa mga jamming mo. Pinagbigyan ka na nung una, pero nag-iingay ka pa rin. Hindi ba? Nakaka-insulto yung mga salitang yun. Pero sa'yo, okay pa rin. Nakipag-ayos ka na at naplansya na. Pero sa kapatid mo, pinaplansya mo ba? Nagkakaroon kayo ng gusot, whether nakikita mo o hindi. Nagkakaroon kayo ng lamat. Tapos sasabihin mo, hindi kayo magkakahiwalay ng kapatid mo dahil iisa ang pinagmulan ninyo. Mahal ko yung kapatid ko at hindi talaga kami magkakahiwalay ever. Dahil sa simpleng dahilan na nanggaling kami sa iisang puno. Pinoproteksyonan ko yung kapatid ko at higit sa lahat, yung pangalan namin na hindi maging bulilyaso, na hindi maging palpak. 36 years kami nag-antay. Paano naman kung magiging bulilyaso Lagi pa? mo sinasabi yung legacy ni Apo Lakay na ayaw mo may umulit at sirain ang pangalan niya. Naayos niyo na po yan. Na-vindicate na po si Apo Lakay. Kukunti na lang yung mga naniniwala na masamang tao si Ferdinand Marcos Sr. Sa pagkakapanalo ni President Bongbong Marcos, nabura na po lahat ng yun. Naibalik nyo na ang legacy ni Apo Lakay. Pero, tapos na po yun. Nalinis nyo na ang pangalan nyo na yun ang gusto nyo mangyari. Majority na po ang nagising. Kaya nga nanalo si President Bongbong Marcos
Abay, kung ganyan namang sasabihin mo at ikaw mismong kapatid ang mangunguna, manggagatong para masira ang pangalan ni Bongbong Marcos, tandaan po natin, Marcos pa din po si Bongbong. Hindi lang po si Amy ang Marcos. At hindi porke si Amy ang panganay, siya na lang ang laging tama. Abay, dapat nga, siya na lang ang tumakbong presidente. Siya na lang sana ang nakipag-unitin kay Inday Sara. Sila na lang sana ang tumakbong president and vice president noong 2022. Mas bilib pala siya sa sarili niya eh. Wala siyang bilib kay President Bongbong eh. Alam niyo siguro kaya lang ako nakakapagsalita ng ganito kasi masakit po sa kalooban. Okay lang sana na batikusin ni Senator Amy ang kapatid niya. Pero ipakita pa na kaya niya binabatikos yung kapatid niya ay dahil kumakampi siya sa mga Duterte. Matapos tirahin ni former president yung kapatid mo na drug addict at kung ano pang insulto at pagmumura. Matapos kang halos insultuhin ni Baste Duterte. Pero nasa kanila pa rin ang loyalty mo. Tandaan po natin, binoto po namin si Bongbong Marcos hindi dahil siya ay kapatid ni Amy Marcos. At kung ipagpapatuloy ni Senator Amy ang ginagawa niya sa kapatid niya, ewan ko na lang kung suportahan pa si Amy ng mga solid Bongbong supporters. Ang sa akin lang po, nabawi na po natin ang pangalan ni Apo Lakay. Yung sinasabing after 30 years na pinaglaban ninyo ang pangalan Marcos. The mere fact na nakabalik kayo sa Malacanang is vindication enough na si Apo Lakay ay hindi po masamang tao. At kung paano minahal ng taong bayan si Apo Lakay, ganyan din po nila kamahal si Bongbong Marcos. At kahit na tumiwalag pa si Senator Amy kay Bongbong Marcos, hindi po mawawala ang suporta namin kay President Bongbong Marcos with or without the support of Amy Marcos. So sana po ma-realize ni Senator Amy na ang kapatid niya ay si Bongbong Marcos. Hindi naman po natin sinasabi na 100% na suporta niya. Kung may nakikita siyang mali, fine. Kung ano ang dapat itama, pag-usapan ninyo. Kung kayo nga ng mga Duterte nag-uusap eh. Ito ang may nasabi si Baste Duterte sa'yo, nakipag-usap ka agad eh. Bakit hindi gawin kay President Bongbong Marcos? Pero ano man po ang mangyari, hindi po kami bibitaw. Kami pong mga Bongbong Marcos solid supporters. Kahit na anong gawin yung panlalaglag, paninira, at pagmumura sa ating presidente, hindi po kami bibitaw. President Bongbong Marcos, nandito lang po kami sa likod mo at handa po namin kayong ipaglaban kahit na po kanino. So ayan po, ano masasabi nyo? May punto po ba ako? Tama po ba yung mga hinala ko? Tama po ba yung mga obserbasyon ko kay Senator Amy Marcos? Kayo na po ang humusga. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod pang mga issues. Maraming salamat po.